Para double. Hello. Hello. Ayan, so habang si Sis Grace nawala na ng kaba, ako naman ito pa lang, papapunta pa lang sa exciting part. So magandang umaga po sa lahat. Ayan. So, ayan, buti wala na si Father. Okay na ba si Father? Ano balik? Okay po. Ayan po. Ayan! Sayang. Ayun na yun. Ayan. Ang ganda po nung sinabi ni Sis Grace. Disclaimer po, tulad po niya, I am a work in progress lang din po. And thank you very much, TFC community, for giving me the opportunity po na humarap ngayon. Ako naman po, ay, eto, kagaya ng laging mga nag-share, umpisahan sa, nung ako po yung nung ibinigay naman po sa akin ni Bro Myong yung invitation po na mag-share ngayong araw, wala naman po akong ibang sinabi kundi yes. Kasi po, nung mapunta po ako sa TFC community, ang sabi ko, Lord, kung saan niyo po ako pwedeng gamitin, please po, pakigamit na po ako para hindi po sayang yung buhay. Kaya lang po, nung nagre-reflect na ako sa topic, same with Sis Grace, I have the same sentiment. Faithful steward. Parang ang bigat. Ang lalim po masyadong pakinggan. Kasi tapat nakatiwala. Bigla ko napatanong, Lord, bakit po ako? Kasi kung faithful ang pag-uusapan, napakalayo ko po doon. So, ang daming pagkukulang, ang daming kasalanan. But then, while reflecting, I remembered yung sinabi po sa akin ni Bro Adrian, sayang wala si Bro. Noong po mapili po tayo, ako, na sabi ay mag-talk daw po para sa mga youth. Ang sabi niya sa akin, sis, lagi mong tatandaan. Kapag napunta sa yung isang bagay, hindi dahil walang choice. Kasi daw po, si Lord, intentional. Napupunta sa atin yung isang bagay kasi merong dahilan at alam ni Lord na may something from you na pwede mong ma-share sa iba. Sabi ko, okay Lord, sige po. You are intentional. And sa ating pong anchor verse, from 1 Corinthians chapter 2, verse 2, and I quote, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. So, sa gitna po ng pag-aalinlangan ko, kung intentional po ang Diyos sa paglalagay sa akin sa araw na ito, January 24, 2026, isa na po ito sa pinakamalaking parte ng journal ko. Magiging tapat po akong katiwala para i-share po yung kwento na meron ako, maging po yung mga hindi okay na part. Ready na po ba kayo? Ako po kasi hindi pa. Okay. So, at intro pa lang po yun. Okay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Ako po si Elizel. Apo. Namuntik na pong maging Eliazar. Kasi akala po ng nanay at tatay ko, nung nasa tiyan pa lang ako, lalaki daw po ako. Di ba po pag nagbubuntis ay mga shape-shape na sinasabi, yung itsura daw po ng nanay, nag-iiba yung kulay, yung mga ganun, ano po. So akala po, ako po yung magiging lalaki, so Eliazar. And ang nakaka-touch naman po, nung kinuha yung pangalan ko, is sa genealogy of Christ, sa Book of Matthew, kung tama man po ako. Kasi nanay ko po, nakatanggap daw po siya ng maliit na Bible na pinamimigay ng mga protestante po ba nagbibigay man? Yung maliit na ganon. So nagbubunti siya, nagbabasa-basa po siya. Eh nakita niyo po yung napakaraming pangalan. So
Eldazar, ang name po ng papa namin is Elmer. So, ganun kamahal ng nanay ko yung tatay ko. Lahat kami ginawa ng E. So, nag-umpisa sa akin, Eldazar. And, ako po, yung kauna-unahang bunga ng pagtatanan ng nanay at tatay ko. Ayan. Mula po sa isang probinsya or isla sa Camarines Sur, nagtanan po yung nanay at tatay ko. And nung ako po'y maging bunga, ako po yung iginawang pambayad ng sama ng loob sa mga manugang. Alam niyo po yung, ang ginawa po nila, kwento ng tita ko, ako muna yung unang pinadeliver. Hindi po na agad umuwi yung nanay at tatay ko. Ang ginawa po, pinadala po ako sa isang lola ko. Sabi daw, baka daw kahit pa paano, yung kakyutan, yes, kakyutan, medyo umalma yung nanay, yung lola ko, na nanay ng nanay ko. Kaya lang, hindi po gano'n lang nangyari sa umpisa. Okay, ako po, tanggap. But then, nung umuwi sila, hindi pa din po naging smooth yung lahat. But, even though, gano'n pa man po, noong bata ako, lagi akong proud kapag sinasabi ko yung pangalan ko or sinishare ko saan siya nanggaling. Kasi feeling ko, ang sobrang special ko kasi, Eldazar, dapat ako galing sa Bible yun Gano'n ko lagi yung ibinibida ko. And, ayun nga po, panganib po ako sa 4 na magkakapatid, yan po kami. And nakita ko naman po, na yung nanay at tatay ko, nagsikap naman po sila na sana maibigay po sa amin yung buhay na maayos. Kaya lang po, kung dun sa pagsisikap nila, may mga nangyari. So, kung tatanungin niyo naman po ako when it comes sa faith, paano po ba nag-grow or paano nagkaroon ng tanim sa akin, ano po yung nakapagpatulong sa akin with my faith? May isa pong lugar ako na kung tawagin po namin ay Daang Bakal. Hindi ko po alam kung by any chance nakapag-share po si Ellie Rose tungkol sa Daang Bakal. Pero kami po ay mga batang rilis. Opo, batang rilis po. Hindi naman po kami doon pinanganak. Kaya lang po, ang naaalala ko, nung grade 1 ako at sinunduan ko sa Bicol, umuwi kami sa rilis na. Nakakapanibago nung una, ang nangyari po pala kasi, nakapagpundar ng pera yung nanay at tatay ko at nakakita po sila ng murang lote sa tabi ng rilis. So, bumili po sila ng rights at doon po sila nagpatayo ng bahay. So, sinunduan po kami para po dito na mag-aral. And at first, nakakapanibago. Kasi, totoo po yung mga sinasabi po sa yung mga nangyayari po sa mga movie. Totoo po yung nararamdaman niyo po yung yanig kapag dumadaan yung trend. Totoo po yun. And yung kapag, halimbawa, hindi ka pa naman dapat gigising, kaso may biyahe ng pang alas 6, magigising ka talaga kahit ayaw mo pa kasi sobrang lakas. And dahil dikit-dikit at maninipis yung bahay, kapag may pupukpok sa kapitbahay, ramdam mo talaga sa kabila. And kapag halimbawa magkakagulo, kahit hindi mo naman gustong pakinggan kung ano yung nangyayari sa kabila, maririnig mo din. So mga ganong klase po ng experiences. Pero alam niyo po, I clearly remember na sa gitna po ng ingay sa Daang Bakal, doon po ako unang tinaniman ni Lord ng pagtitiwala sa Kanya. Noong grade 3 po ako, may mga estudyante na pumunta sa school. Ang ginagawa po nila, every Wednesday, visit sila. And magkakatikista po sila. So, sila po yung tumulong din para makatanggap po kami noon ng first communion namin. So, naalala ko, kada Wednesday, sobrang excited ako niyan. Kasi nga, ito na yung time para makarinig ako. Hindi pa naman sobrang clear sa akin sino si Jesus Christ. Basta ang sinasabi lang, may mga images naman kami sa bahay. Ang tawag pa ng nanay ko, Papa Jesus. Di ba po, ganun nung una. So, may mga images naman, pero hindi pa siya clear. Noon lang nag-umpisa sa akin na na-excite na ako kada dadating sila. And I clearly remember, after ng first communion namin, sobrang symbolic po sa akin ng rosary. Kasi yun po yung first ever gift na natanggap ko regarding faith. So, rosary po. Gantong-ganto talaga yun. Glow in the dark. Kasi ang ginagawa ko, bapat mandilim, tatakpan ko siya ng kamay ko, tapos pinababla ko, tignan mo una, ilaw. Ganun. So, yan po siya. And sa mga panahon po iyon, ang nangyari, na-stop po kami na, kinailangan po namin lumipat. Kasi sa Central 1, hindi ko po alam kung pamilyar sa mga taga Santa Rosa, Central 1 po kami originally, pero dahil ang layo po sa Riles, naggagastos pa po kami ng pamasahe, kailangan po namin lumipat ng mas malapit sa may Olympia Subdivision, yung barangay labas po doon.
Sa mga panahon pong iyon, sa murang edad, tanda ko na parang ko po naging imaginary friend si Christ. Yun po bang kada may gagawin ako, Lord, tingnan mo po, ganito po yung nangyari sa akin sa school. Lord, ganito po. Kasi yun po yung itinuro sa amin ng mga katikista noon. Lagi mong tatandaan, may kasama ka na andyan lagi si Lord. So, hanggang sa wala pa naman akong alam na maraming malalalim na salita sa Biblia. Pero ang tanging alam ko lang po, sure ako, may nakikinig sa akin. So, habang unti-unti, namumulat po yung isip sa realidad at hirap ng pamilya namin, nag-iba na po yung tono ng pagkipag-usap ko sa kanya. Dumating na yung point na, Lord, sana po makatapos ako para kahit pa paano po makalis po kami dito. Ganon. Pero hindi ko, nung bata naman tayo, kapag nahihirapan tayo, hindi naman natin nakikita talaga mahirap. We appreciate lahat ng maliliit na detalye na meron. But then of course, nag-i-strive ka na may mabago sa family nyo. Siguro po kapag po panganay talaga or breadwinner ng family, ako hindi pa ako breadwinner sa Elrose po yun, pero panganay po kasi ako. Kaya parang may ganun po sa pakiramdam na gusto mo pong may something ka magawa for your family. And yun po, Lord, sana po pagising ko po kapag po may makausap po ako, please po maramdaman po nila na nandyan kayo. Ganun po lagi yung prayers ko. So in short, ginawa ko pong journal ng buhay ko si Lord. Ngayon, nung makalipat po kami sa Riles, doon na po nagsimula yung magbago yung takbo ng buhay namin. Ito po mga susunod na kwento ko, disclaimer. Ikukwento ko po siya about my father, hindi po dahil gusto ko siyang siraan. Pero gusto ko po siyang i-share dahil naniniwala po ako na si Papa po ang unang tao na tumulong po sa akin para mas mapatibay po yung trust ko kay God. No po? So nagbago ang takbo ng buhay dahil si Papa po ay nalulung sa sugal. Hindi lang po siya yung basta humaling eh. Ang nangyari po sa kanya, kada matatalo siya, yung bahay, puno naman ng appliances. Kasi nga, nakapagpunta sila ng bahay, excited bilang mga bagong mag-asawa. Niya bumili ng TV, may DVD, may ref, may toaster, yung mga simpleng gano'n po. Tsaka yung bigasan na pipindutin mo kung 1, 2, 3. Yung gano'n po, yung may pangtakal, yun. So, yun po. So talagang, talaga maayos. Kaya lang, kada matatalo si Papa, ang ginagawa niya, ipiniprendan yung mga appliances namin. Pautay-utay, uunahin yung mga maliliit mo na speakers, DVD. Ultimo, electric pan, di talaga to pinatawad yan. Hanggang sa pinakamalaki talaga pinag-awayan nila, refrigerator. May refrigerator ka sa bahay, tapos ilalabas mo dahil italo. And sa sobrang humaling niya, hindi pa sila, ang welder, ang tatay ko nga po pala yung welder. Sila po, kapag po ganun ang trabaho, weekly po yan sumasahod. Saturday po ang special day nila. Kasi yun po yung araw na sasahod sila. Then, binibigyan naman po sila ng right na bumalik, mag-advance. Ang schedule nun, every Wednesday. Kaya lang si Papa, wala pong Miyerkules. Ang gagawin niya, ate, halika samahan mo ko. Bibit-bitin ako sa foreman niya. Siguro dahil cute at maliit, ako yung gagamitin, sabihin mo, kailangan natin ng pera kasi wala tayong pang-ulam sa bahay. Kakatok, tao po, sabi daw po ni Papa, baka pwede daw po munang bumalik kasi wala po kami bigas sa bahay. Gano'n, tinuro pa ako magsinungaling. So, ayun pala, yung perang puhunan na yun, ay yung perang yun, gagamitin yung pampuhunan sa sugal. And kapag wala talaga makain, sanay na sanay po ako. Tao po, ate baby, pwede na pong palista, babayaran na lang daw po sa Sabado. 2 pong itlog, tsaka po isang Lucky Me. Ganon, yung mga ganun senaryo po. And hanggang sa dumating yung araw na naputulan po kami ng kuryente. Hindi na kinaya. And eto po, yung kuryente naman po sa Riles, hindi naman po siya talaga, sorry Lord, hindi ko rin naman po alam. Hindi naman po siya talaga legit na galing sa Meralco. Meron po kami kapitbahay. Sorry po, meron po kami kapitbahay na sila po yung nagsisilbing Meralco namin. Kasi sila po yung malapit sa subdivision. Sa subdivision may poste. Alam niyo na po, opo. Tapos ang ginawa nila, makikipag-usap sila sa ako, gusto mo ba, may kakuryente kayo, 300 pesos. So, 300 pesos lang po kami kada buwan. Kaya lang, hindi rin po nasustain ng tatay ko, pati yun, natanggal. Ayan. So, ayun po. Ngayon, ako, dahil ang responsibilidad ko lang naman noon, mag-aral.
So bilang estudyante, ang focus ko, mag-aral. Ang dilema nga lang, pagdating ng gabi, uuwi ka, paano ka gagawa ng assignment? Eh dahil po, sabi ko nga, gusto ko po talagang may mabago sa amin. Di ko lang alam bakit ganun si Lord. Bata ka pala, tataniman ka niya na kung ano man yung gusto mong mangyari. Ang ginagawa ko po, bit-bit ko po yung mga notebook at libro ko. Tandaan niyo po si Ate Baby. Yung tindahan niya po, meron po kasi yan yung, di ba po yung typical na sari-sari store, may dalawang pasamano sa gilid. Yung tambayo ng mga nagsasoft drinks, ganyan. Magpapaalam ko, Ate Baby, okay lang po kaya? Dito po ako gagawa ng assignment. Lalatag ko lang po yung mga libro ko, susulat lang po ako hanggang makatapos po ako. Kaya kapag naaalala ko si Ate Baby, shout out talaga sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ko natapos yung assignment ko. Kapag sarado si Ate Baby, ang gagawin ko po, hahanap po ako ng poste. Doon po ako sa ilalim ng poste magsusulat at magbubuo ng assignment. Yun po yung sistema. Ngayon, pagdating naman po sa pagkain, yung nanay ko po, sobrang madiskarte. Kapag medyo okay yung budget namin, nakaginiling kami niyan. Pero hindi po niya niluluto, binibili lang po namin. Tapos, ang gagawin niya, ano po siya, hihingi ng maraming sabaw. Giniling siya, so madali siyang iatado, maghahati-hatian namin, tapos sabaw, ulam na. Kasi may lasa na siya eh. Ngayon, kapag medyo average lang at hindi talaga kaya, bibili po siya, pamilya po kayo? Betamax po ba ang ano ng dugo? Ayan, dugo. Kaya lang po, yung pinibili lang po ng nanay ko, isang stick. Isang stick na may, hinanap ko talaga dapat 4 yung square kasi yun yung naalala ko. 4 na square. Kasi, mama, papa, ate, neneng. Neneng po kasi tawag ko kay Ellie Rose, neneng. Sa amin, 4. Paghahati-hatian po namin, isang piraso kami. Tapos hihingi si mama ng maraming sauce, yun yung pinakasabaw namin. Then, kung walang-wala talaga, ang pinaka-importanting bagay, 2 bagay na importante sa kusina namin, bigas at asin. Kasi, ito pa, medyo siya na itlog pa eh. Pero bigas at asin. Hindi ko alam, noong mga panahon yun, hindi ko naman nakikita talaga pero sarap na sarap talaga ako sa lugaw ng nanay ko. The best. Yun po. And, dito na po dumating yung time, yung pong experience ni Ellie Rose, na dahil hindi na kayang suportahan ng sabay kami, si Ellie Rose ay binudol na po ng mga magulang ko. Ang sabi sa kanya, Neng, uwi ka ng Bicol, magbabakasyon ka. Pero ang totoo, doon na po siya mag-aaral at ang magsusuporta na po yung lola ko kasi di na po kami kayang pagsabayin. Kaya yun po yung story niya na sabi nila, magbabakasyon lang ako. Inabot na ng graduation ko ng high school yung pagbabakasyon ko Totoo po yun. So, ngayon, buti na lang po, nung pagkatapos po, bago po ako makatapos ng elementarya, meron pong isang Catholic school. Yung Catholic school na pumupunta din po sa school namin nung grade 3 ako, yung mga mother po mismo, nag-iikot-ikot po sila sa mga public schools. Naghahanap po sila ng mga grade 6 na gagawin po nilang scholar for first year to fourth year high school. So, buti na lang, napadaan sila doon sa school namin, sa Barangay Labas. Tapos, kinausap po yung mga teacher ng grade 6. After ng conversation, nag-announce yung teacher namin. Sabi, okay, students, lahat po ng magtatapos na kasama sa top 10 ay bibigyan ng pagkakataong mag-assessment exam. Sino naman pong mag-aakala na yung batang naggagawa ng assignment sa harap ng tindahan ni Ate Baby o kaya sa poste, makakasama po sa top 10. Thank you po. So habang binabalikan ko po yung kwento, na-realize ko na kapag pala faithful ka talaga sa maliliit na bagay, si Lord, gagawa at gagawa siya ng way para kuhanin ka doon at ilagay ka sa mas maayos. Matapos po yung assessment exam, sadyang napakabuti po ng Diyos. May 5 pong nakapasa at nakasama po ako sa 5 yun. Isipin niyo po,
isang batang riles. Galing sa maingay, magulo, tapos bigla akong binigyan ni Lord ng pagkakataon na makatapak sa isang school na ang Canosa School po kasi nung unang panahon, actually hanggang ngayon, pero nung time po namin, pag sinabing taga Canosa ka, yan po yung pinaka parang prestige na paaralan sa Santa Rosa. Ano po kahit yung yabang ng tatay ko, pag nagiinom talaga, pag maririnig mo yan, pag rating na ako galing school, ganun yung anak ko, kita mo yan pre, galing niya, school rin sa Canosa, alam po, dumagdag yung yabang niya, lalo siya napainom, kasi kada magiinom siya, magyayabang siya. Ayan. So, para po akong nasa TV, yung mga nakapad natin sa TV, na akala ko sa TV lang mangyayari, pero naranasan ko siya. Pero hindi po madali na ang isang batang riles biglang mapapasama po sa mga anak na mayayaman. Masarap po siya pakinggan, pero naranasan ko din po kung ano po yung napapanood natin sa TV na discrimination and bullying. Kasi yung itsura ko naman po talaga, hindi ko po sila masisi. Tanda ko pa po, ang tawag nila sa akin, Elibag. Bakit? Unang-una, yung bag ko kulay puti, pero putim siya pag pumapasok ako. Kasi nga, tigasera kami, kumakapit. Pag nilalabas ko yung mga notebook ko, yung mga pages niya din, may mga uling-uling. Tapos yung ilong ko, literal, alam niyo po yung ganon? And, paano di po ako tatawagin Elibag? Yes po. Kasi itsura ko, mukha akong debug na may konting tao. Diba? Ito po ako. Yan po yung bahay namin. Sayang lang po, kung marami lang picture siguro, yan po yung bahay namin. Yung pong nakasilip doon, yung pangatlong kapatid ko po yan kasi nasa Bicol na po sa Everos nung nabubudol na siya magbabakasyon. Ayan. So yan po yung bahay namin. Ito po ako. So, di ba naman sila masisi? Kasi itsura ko naman po talaga. So, syempre, mga RK, rich kid, tapos ganito yung mga kasama, medyo nakakapanibago. And tuwing lunch break, nahihiya akong buksan yung baon ko. Kasi wala namang ibang pwede ipabaon sa akin nanay ko, itlog. Then isang beses, walang ibang ulam tuyo. Hala talaga, nung binuksan mo talaga yung lunchbox ko po, lahat nag-alpasan sa classroom. Ang baho daw. Oh yeah, it's so smelly. Iyak ko nang patapos sulok, iyak ko nang iyak. Ayun, talaga yung ang baho. Pero ang bait po ng mga teacher sa Canosa. May isa pong teacher, inupuan ako, from faculty room, doon po siya nag-lunch. Sinabayan niya po ako. So, ang dami pong instrument ni Lord para mapagaan yung pakiramdam ko. And eto pa, sobrang special po sa akin ang hagdan. Mamaya mauulit pa siya. May isang pagkakataon, sobrang kagutuman, hilong-hilo po ako. Kung bakit ba naman mahihimatay ka sa hagdan pa? Nahimatay po ako sobrang gutom. Sa hagdan, nabalitaan ng mga madre. Sabi, hala, si Elizel pala. Ang ginawa po nila, nilibre na rin po pati yung lunch ko. So, kada kakain ako ng lunch, may papakita lang po akong ticket. Ibig sabihin po nun, free pass ako, bibigyan na po ako niya ng pagkain. All throughout po yun, from first year to fourth year high school po ako. And, ang bonus pa po doon, nabalitaan nila, naglalakad ako, kada papasok. Binigyan po ako ng 100 pesos na allowance weekly. Kasi 20 pesos per day kung bagay baon ko. Kaya lang, wala pong kamalay-malay sila sister na yung 100 pesos, hindi ko rin po ginagamit pang allowance. So hindi ko po siya ginagamit kasi naglalakad pa rin po ako, papasok tsaka pauwi. Minsan, tirik na tirik yung araw, ang init-init, o kaya naman naabutan ako ng ulan sa daan. Pero hindi ko siya nararamdaman. Hindi ko rin na-feel yung pagod. Kasi imagine nyo, maliit na bata. So for sure, yung hakbang ko napakaliit at ang layo na nilalakad ko. Kasi po, yung 100 pesos weekly, binibigay ko po kay mama. Kasi nga po, ang sabi ko, sa amin, sa bahay, importante lang may bigas kami at asin, okay na kami dun. Para yun po yung pangkain namin the whole week. Nabalitaan ng mga madre, Hoy, Elizel, hindi ka namin binibigyan ng allowance para baka ano pala sa ano, yung tatay mo, paano yung matututo? Pinapagalitan po nila ako ng gano'n. Pero, along the way, naunawaan naman po ng mga madre at natutuwa din po sila kasi may ganong klase ng ano po. And, pero, sa lahat po ng hirap na naranasan ko, ang bansag na Elibag at yung tuyong baon,
ay mga spice lang naman po yan ng experiences ko sa high school life. Kasi sa Canosa po talaga, na lumalim yung faith ko. Doon ko po tunay na niyakap yung layunin namin na to make Jesus known and loved. Yan po ang pinaka-powerful na dahilan. So, from that imaginary friend, mas naging concrete na sa akin, si Jesus. Kasi mula first year to fourth year po, talagang unti-unti po kayo niyan. Ang pinaka-favorite ko pong lesson pa sa amin ng third year, which is focusing on morality. Bagay na hindi ko na perfect sa totoong buhay. Pero sobrang ganda po talaga ng turo sa Canosa. Yung imaginary friend ko noon, mas naging concrete na sa akin, at hindi na lang po siya basta boses na nakakausap ko. Siya na po yung naging sentro ng lahat ng ginagawa ko. Isa pong pinakamasayang experience sa pagiging scholar ng Canosa, they will give you an opportunity na scholar ka, pero magsaserve ka sa kapwa mo scholar. May isang klase po kasi ng scholarship ang Canosa, hindi po sa loob nag-aaral, nasa public school sila, pero pinoprovidean po ng mga madre ng allowance. Ang setup ng mga madre, yung dalawang scholars na yun, mag-meet every Saturday. Ang goal, kami pong mga nasa loob na natuturuan ng salita ng Diyos, kami po yung katikista nila. And tutor at the same time. And nakakatawa po, alam niyo po ba, yung naging tutor ko sa matagal na time, nung ako po yung empleyado na sa Canosa, naging siya na din po yung estudyante nung high school na pumasok. Kaya pag nakikita kami, parang dati grade 3 ka lang, cute-cute mo ngayon. Fourth year na, hanggang fourth year high school, nasubaybayan ko po yung life niya. Sobrang amazing. Ngayon po, ang favorite part ko pa, sariwang-sariwa po sa isip ko, naalala niyo po, yung grade 3 version ko, na excited lagi, na dumating yung mga estudyanteng nakaputi, kasi mag-share na sila about Christ. Kami na po, yun na punta sa ganung posisyon. Sabi ko, nung pinag-ano to, grabe pala talaga yung mga timeline ni Lord mo. Parang sobrang amazing. From that grade 3 na natulungan ng mga estudyante nakaputi, sino mag-aakala ng grade 3 na yun, siya na yung nakasuot ng uniform na puti. At excited lagi yung mga kabataan kada dadating ako. And ang saya-saya po kasi napunta po ako dun sa lowest section po akong tawagin. Yung makukulit yung bata pero ang lalambing. Doon po ako napunta. And talagang kapag nagtuturo ako, talagang turo ko talaga, feel ko eh. Kasi Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko talaga eh. Dahil na sobrang pagmamahal ko po sa gawain na yun, nung graduation po ng high school, I am blessed po na na-recognize po ako ng Canosa as the Golden Catechist of the Year. Kapag po naibigay ng Canosa sa iyo yun, ibig sabihin po, ikaw po yung buhay na patunay dun po sa kanilang mission na to make Jesus known and loved. So, masarap po sa pakiramdam, hindi po dahil sa award, kundi dahil po dun sa katotohanan kung paano ginamit ng Diyos yung mga katekista noon para sagutin ako dun sa idea ng walang Lord, yung nasa dilim ng riles. Ako naman po yung binigyan ng opportunity para magbigay ng liwanag dun sa mga estudyante niyo. Habang pag-aabala po ako sa pag-aaral at pagsaserve, may malaking hamon na naman na sumubok sa aming pamilya. So dito po, nag-umpisa na po magkaroon ng lamat yung relationship ng mama at papa ko. Kasi si Papa, chinikan na yata lahat ng pwedeng kalulungan. Naging worse po yung kanyang pag-iinom. Siyempre, nagiinom ka na. Talo ka pa sa sugal. Eh, ang ginagawa na po, kada uwi siya ng bahay, frustrated siya, wala yung po, pera na niya. Nanay ko po yung nagiging emotional punching bag niya. May mga pagkakataon pa yan, bit-bit ako ng nanay ko, pupunta kami sa barangay daw. Sabi ko, bakit paano daw yan? Hindi ko na kaya yung papa ko, ipapabarangay ko na siya. Pero pag asahan na po kami ng barangay, hindi na po tumutuloy yung nanay ko. Andun na po kami sa pintuan, sabay po kami umiiyak. Hindi niya rin naman kaya, kasi siguro, andun pa rin yung love niya kay papa. But then, along the way, ang nangyari po, lumabas na yung pangatlong kapatid, and nabuntis pa po si mama. Sobrang love talaga si papa. Ang nangyari po, nagdesisyon na po si mama na uuwi na din siya ng Bicol. Eh ako noon, 4th year na.
Sabi niya sa akin, "O ate, hindi ko na talaga kaya. Sama ka sa akin. Sabihin mo na lang tuloy yung pag-aaral mo." Eh ako, may dalawang bagay po pumasok sa isip ko. Hala, kung sasama ako, paano si Papa? Kawawa naman. Pangalawa, 4th year na ako eh. Ito yung gusto ko. Gusto ko makatapos. Kahit ng 4th year talaga po high school. Kasi noon, kapag nakapag-high school ka, pwede ka na po pumasok sa Techno Park. As yung mga production operator, yun ang mindset ko. Magpo-production operator ko, magtatrabaho ako. Sabi ko kay Mama, "Ma, huwag mo alalahanin. Tapusin ko lang po yung 4th year. Gusto ko lang po talaga makapagtapos para may diploma ko." Alam ko, mabigat ang loob ni Mamang umalis siya at naiwanan po ako kasama ni Papa. Ngayon, dito ko na po naranasan talaga yung totoong responsibilidad. Kasi kung yung dating si Mama ang pinagbubuntungan ng mga frustrations niya sa buhay, sa akin na po naipasa. Kasi wala po siya ibang dadatnan sa bahay, ako lang. So, kada lasing siya, uuwi siya, para po kami laging may rap battle. Di ko alam yung rap battle, pero tatay ko talaga, walang script. Kaya niya magsalita ng all throughout the night. Lahat na pwede na sabihin, sasabihin niya talaga. And nung umalis po si Mama, doon po parang nabaliw si Papa. Pag sinabi ko pong baliw, hindi po yung hindi po talaga joke. Bakit po? Isang beses, umuwi ako galing school. Pumasok naman po ako sa pintuan ng bahay. Pero pagpasok ko, nakita ko po yung langit. So baka naguluhan po kayo. Pinilit ko pong hanapan ng picture na pwede kong i-describe. Pagpasok ko po ng bahay, yung bahay po namin, kalahati na lang yung bubong. As in, 4 na yero mahahaba, yung 2 yero wala, yung 2, itinira niya pa naman para may silong siya. Lasing na lasing ang tatay ko, ibinenta pa lang yung 2 yero. Di ba po? Sabi ko sa inyo, hindi ako nag-joke pag sinabi kong baliw. Ibinenta para makapag-inom. Nasaan si Papa po? Andun sa sulok. Tulog na tulog siya doon. At hindi ko alam kung talaga bang inadya ni Lord na maging mala MMK yung buhay. Kasi kung kailan naman walang bubong, biglang bumuhos ang ulan. Eh doon sa kabilang side, kung saan walang bubong, andun yung unan, andun yung damit, andun yung lahat. Eh di ako hakot. Habang umuulan, umiiyak ka. Lord, kailan ganito? Napapagod na po kay Papa. Lord, please, napapagod na po hanggang kailan? Di po bilang tao, hindi naman po tayo perfect lagi na May mga chances na magpapatok ka. Lord, hanggang kailan? Pero, salamat po kay Lord dahil hindi niya po ako binigyan ng pagkakataong sumuko. Buti na lang talaga. Kahit gawin yung senaryo, kinabukasan, pumasok balik po ako ng school. Sinecure ko lang po na lahat ng mga naandun sa kabilang side, in case na umulan, lahat naandun sa part na may bubong. Yung tatay ko po, ayun, pa rin siya, nag-inom pa din siya kinabukasan. Hindi ko po alam kung pamilyar po kayo sa may SM Santa Rosa, may ilog po dyan. May release po dyan sa malapit sa Santa Rosa Complex, yung sports complex nila. Lasing na lasing yung tatay ko, napalitaan ko, kami po kasi ibanda sa may Olympia, malapit po sa Naglakad siya sa kalasingan, nalaglag po dun sa tulay. Eh, the night before, hinahanap ko siya sa bawat bahay. Siguro, nakita niyo po kaya si Papa? Pag uwi ko, nagalit pa sa akin, di mo man lang ako pinanap, nalaglag na ako dun sa tulay doon sa Ganon po kami ganon ka nakagulo. Hindi mo maintindihan. But then again, napakabuti ni Lord, hinayaan niya po ako makapagtapos ng high school. Yan. Alam niyo po bang yung tatay kong yan? May hangover pa po yan. Pinilit ko pa po yan pa. Graduation ko bukas. Sabi ko, samahan mo ko kasi ang hirap naman na ako lang. Nagbihes. Di ko alam kung saan na nakuha yung puting damit eh. Hindi ko po ma-recall. Then, bida-bida na naman siya. Kasi yung mga kaklase ko po, yung mga anak po ng mga konsehal ng Santa Rosa, sila Puzon, yung mga sabi, ay grabe pa rin mga klase ko. Parang talaga sobrang Alam po yung yabang-yabang niya. Pag uwi ng bahay, hindi na po, ang ginawa po ng mga klase ko, yung mga kaibigan ko, isinama po nila ako, doon po ako nakaselebrate. Kung hindi ko lang po alam kung ma-record nyo, pero yun po yung mga bisita ko ng kasal. Taga mga solid pong ko yan. Ito po yung advisor ko nung third year high school ako, si Miss Arenio, sobrang favorite ko, at isa po sa nagmahal sa akin. Kasi hindi dapat ako makakasama sa field trip.
Pero yung mga klase ko, isang buong section, nag-ambagan po sila para makasama ako dahil sa kanila. And ultimo cellphone, kasi hindi ako updated sa mga nangyayari, biglang may announcement. Mga kaklase ko rin po, nag-ambagan para magkaroon ako ng 3210 dahil po sa kanya. So, kaya sobrang memorable sa akin yun. Ngayon, nung makapagtapos po ako ng high school, sabi ko kala sister, sister, pangarap ko po sana, kung kaya lang naman po, kung pwede po sana maglambing, baka pwede po ma-extend yung scholarship ko hanggang college. Gusto ko po maging teacher. Di talaga gusto ko kasi nagdadagdagan. Gusto ko maging teacher. Nagkaroon sila ng deliberation, ganito ganyan. May dalawang madre na nag-stand for me. Bigyan natin ng chance si Elizel. Kasi kita naman natin kung ano yung naging kwento niya. Bigyan natin ng pagkakataon. Kinausap po ako kasama yung papa ko. Sige, bibigyan ka namin ng pagkakataong mag-aral. Pero, librarianship yung kukunin mo. Kasi ang goal po nila, for the longest time, wala po silang registered librarian, which is required po sa mga accreditation. Pag-aaralin ka namin, then nakakontrata po ako, i-maintain ng grades, and after college, sa kanila po ako magtatrabaho. Kaya for 5 years po, nag-serve po ako sa kanila. Actually, nag-extend po ako ng isa pa, 6. So, sabi ko, sige, okay na to, librarian. Sabi niya, isipin mo na lang, librarian. Sabi ni sister, isipin mo na lang, librarian. Nasa school ka pa din naman. Sabi niya, sige na nga po, sayang. So, ginag ko po yung pagkakataon. And hindi ko na po pinag-isipan, nag-umpisa po ako mag-aral ng kolehiyo, hindi pa rin nabago yung sistema ni Papa. May mga pagkakataon pa yan. Ang welder po kasi, kung nasaan sa aming project, as much as possible na andun sila. And ang mga project na tinatanggap niya talaga, power eh. Pumupunta po ng Batangas, kalahating buwan, iniwan ako sa bahay, walang pagkain. Hindi ko alam kung paano ko talaga survive, Lord. Kapag binabalikan ko to, sobrang great po talaga ng Diyos natin. Pero ano po yung naipagtawid ko? Dahil po konti lang naman yung budget na meron ako. Hindi ko po alam kung familiar po kayo dito. Ang tawag po kasi namin ito sa lugar namin, jampong. Lalagyan po yung maliit na paper cup ng hanggang half nung noodles. Then pipili ka po ng flavor, bulalo, beef, or chicken. Yung po ang itinawid ko. And may mga mabubuting kaibigan po ako. Yung naging MC po sa kasal ko, silang dalawa. Sila po yung nagbibigay sa akin, lalo na po yung si Melay, yung babae. Kada po kakain yan, automatic bit-bit na ako. Siya na po ang bahala magbayad ng food ko kasi alam na limited yung meron ako. Pero may isang pagkakataon, hagdan ulit. Hiya-hiya na kasi ako, parang sa kung ba yan, parang all throughout ng college life namin, nililibre na ako ng pagkain. Hinahanap nila ako kakain, ginawa ko, nagtago ko sa ilalim ng hagdan. Tapos nagdat na nila ako, putlang-putla. Sabi, Elizel, ano nangyari sa Eli? Eli, ano nangyari sa'yo? Wala to. Tapos sabi, ano nga? Kasi na pa ako kumakain. Bakit di ka nagsasabi? Iniyakan po ako niyan. Eli naman di ba sabi ko sa'yo, kapag may mga pinagdadaanan tayo, please sabihin mo, ako bahala sa'yo. Ganun. Yung po talaga yan, sobrang solid po na kaibigan. Kung konti lang po ang circle ko, pero quality po talaga. And dumating po yung panahon na na-demolish na po yung bahay namin sa Riles. At napadpad po kami dun sa tinitirahan po namin ngayon na relocation site. Kung saan po, marami pa pong kwento ng pakikipagsapalaran, pero with God's grace, sa kabila po ng lahat ng kakulangan at hirap, nakatapos po ako ng kolehiyo. Yes, ang tawag po ng tagline, hindi ko nakalimutan ko lang, hindi pa ako sobrang hindi ko nakalimutan ko kayo. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Kung proud po ako sa sarili ko, sobrang tuwan-tuwa po talaga yung mga madre sa akin. Sobra. And, nakapagtrabaho. Yan. Yan po ako, balingkinitan, papakalinis. And kita niyo na po. First job ko po sa Canosa is as a primary librarian. Ang handle ko po is grade 1 to 3. Yan po yung favorite part ko, nag-storytelling ako sa kanila after po namin ng session niya. Alam niyo po ba yung iba dyan? Nakikita ko na po sa MCL yung mga third year college na. Doon na pala ako katanda. So, ayan po. And
Of course, hindi ko po nakalimutan yung purpose ko kung bakit po gusto kong magsumikap. Sa unang taon po na pagtatrabaho ko, umuwi po ako ng Bicol. May 5, 2014, nakaalala kasi baka makita ng mga estudyante ko noon, hinaharang ko, nag-throwback sila. Yan po, cute. Ayan po yung pangatlo, bunso. Pumunta po ako doon kasi po ang goal ko, sunduin ko na po sila, dito na sila. Ako nakakabahala sa kanila. Yung namamaga pa siguro ay sineling ito kasi syempre ang tagal niya nagbakasyon tapos bigla siya kukunin. Di ba? Sama ng loob niya. Ayan. So pero kita niyo naman po ang happy ng mama ko. And our first family picture. No? Yung bahay namin, hindi pa po ganun ka-okay, pero ano na. Then, kaming apat, the E4. Opo. And we celebrated again the Christmas together. Simple lang. Yan lang yung mga handa namin. Yung bahay, ano lang. Sana hindi po ako nakapaglagay ng itsura ng bahay na yun, pero isa po sa mga grace yun. Ayan. Of course, pagkatapos pong mabuo yung family, wala naman pong ibang goal is matulungan naman po yung kapatid ko na makapag-aral. Si Ellie Rose po noon, habang nag-iintay pa po kami ng perfect timing, nag-work po muna siya, kagaya po na naging sharing niya. Dito po, naglakas loob po akong kausapin yung library director ng Perpetual Binyan. Sabi ko, Dok, pwede po ba akong makiusap? Yung kapatid ko po kasi galing Bicol. Gusto ko po talaga makatapos po sana kami ng pag-aaral. Sabi niya, katulad po kung paano ko na-accept yung scholarship ko ng college, may condition. Sabi niya, sige, Eliezer, walang problema. Kunin natin student assistant. Mag-student assistant po. Kasi pag student assistant, ang babayaran ko na lang, miscellaneous. Hindi na ako mag-tuition. Pero, kailangan, magtatapos yan, librarian. Eh, di dun po yung kwento kung bakit walang choice sa Ellie Rose, naging librarian siya. Di ba po? Pero, sulit naman. Sulit na, kagaya nung hindi ako nagdalawang isip na maging librarian, wala din naman siyang choice. Ang pangarap ko talaga sana niyan ay maging kumadrona. Yun po yung niya, gusto niya ganung field, nasa medicine. Kaya lang, wala pong pagkakataon. Sabi ko, sige, kunin natin yan. And yun po, napakagandang bunga, nakagraduate na din si Ellie Rose. Siyempre, mayabang na naman yung tatay ko, nakapunta siya ng PICC for the second time. Kasi dito po ako graduate nung college eh. Hindi ko lang maalala kung may hangover ba siya ng time na to. And sayang wala si Juday. Yes, ang perfect ang magkaibigan. Sobrang pasasalamat din kay Judy. Sayang wala. Judy, thank you very much kasi isa ka sa mga naging solid na kasama talaga ng kapatid ko mula noon. And ang swerte-swerte namin kasi alam namin na may kaibigan si Ellie Rose na safe, hindi siya dinadala sa masamang impluensya. Diba? Sa pagkain lang, sa gastos lang. Ayan. Ngayon, ang nangyari, of course, after graduation, sobrang blessed, isang take lang din ni Ellie Rose sa board exam, nakapasa siya ng board exam. Alam niyo po yung pakiramdam na, na blessed ka kasi yung makita mo po na nai-extend yung natanggap mong grace sa family, sobrang fulfillment po, no? Hanggang sa dumating yung time, sabay na kami nagtatrabaho, magkatuwang na po sa pag-support sa family. Pero when it comes sa spiritual life, magkaiba po kami ng tinahak. Ako po kasi, sabi ko nga po, 5 years contract, nag-extend ako ng 1 taon pa. Kasi ewan ko ba, napakakulit ng batang Eliezer. Sabi ko, boring na dito, masyado na ako nakaklose sa comfort zone ko. Yung mula high school na, andito na ako, I want something new. Nabalitaan ko ang opening ng MCL. Nakapasok po ako. Eh mula noon, parang na po ako nakawala sa koral. Ang naging focus ko na po, though alam ko sa sarili ko, naniniwala ako kay Lord. Kaya lang ang focus ko na nun, kailangan namin yumaman, kailangan namin umasenso kasi yung gusto ko na makita yung mga magulang ko, na ganito ganyan. Kung ano po mga pinagagawa ko sa buhay. Nagbitbit ako ng mga kapitbahay, pinipresentan ko, hindi ko po alam kung naka-experience kayo, presentan kayo ng mga bilog-bilog. Pamilya po, MLM. Pero hindi ko pinagsisisihan, ang dami po naging resulta. Yan po, dumadayo po ako sa saang kainan, dinadala ko mga grupo na chichika. Pero may naging bunga po yan.
Ayan, nakapaglagay po tayo ng tindahan sa bahay and may mga welding machine na anuhan din po natin ng tricycle noon, si mga papa. Hindi pa nakontento. Alam, pati pagiging ahente ng plastic, pinasok ko po. With God's grace, nagkaresulta siya. Hindi pa naman ako nakontento, hindi Lord. Feeling ko po kasi noon, ang mindset ko noon, pag busy ako at nakikita ni Lord na madami akong ginagawa, baka mas marami, bigyan niya ako ng malaking ano. Not knowing na ako po pala yung humuhukay ng sarili ko pong humuhukay ng sarili kong butas. Hanggang sa pati po pag-live selling, short, damit, bag, halaman, hindi ko po pinatawad. Then, assistant po ako sa wedding coordinator, kami po ni Jan. And kung mapapansin niyo po, yes po, may YouTube channel ako, Ate Mo Ilay TV. Kasi po, nag-aspire din po akong maging influencer. Ganun po talaga yung desire ko. Nagtinda ng alkansya, ipon-ipon, pero sarili mo, hindi makapag-ipon kasi kung ano-ano pinagagagawa mo sa buhay. Financial advisor. Kaya alam niyo po, nakakatawa. Kasi by history po pala, naghahanap ako ng mga sabi, hanap ka sa Facebook list mo ng mga tao ko, offeran mo ng insurance na palagay mong kaya. Alam niyo po, dito sa TFC, dalawa po pala yung message ko, si Sister Ray at saka si Sis Joy. Hi ma'am, good morning po. May insurance na po ba kayo? Ang polite naman po nila pareho. Yes, meron na po. Ayan, sa pagkaligaw na yan, dyan po kami nagkakilala ni Jan. Yes. Parehong ambisyoso. Yun, sabay po kami naligaw. O ano na po pinagagagawa namin sa buhay. Nakakala po namin, mahalaga. Nakakala po namin, yun yung gusto. Yung pala, sariling ano lang po pala namin. So habang kami po, ako po ay naliligaw, yung kapatid ko po pala nasa loob ng RLI, nakikinig ng SKL sharers. Alam niyo po yun, naisip ko nga, nung ginagawa ko itong, siguro kapag may mga PGM silang naming, siguro isa sa mga sinasabi niya, Lord, sana po si ate po, makabalik na po sa inyo ng tuluyan. Mga ganun mga pinagdadasal niya, o di naman kaya kapag may rosary, isa sa mga intentions niya, ako, alam niyo po yun. Then, naandyan ako sa MCL, Sabado, kasi sobrang gusto kong kumita, kahit Sabado pinapasukan ko, rest day OT, sayang may dagdag percent yun eh. Magchat-chat yan. Te, nandito kami sa harap ng MCL. Sabi ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, sinama kami ni Madam. Yan. Thank you, Ma'am Merl. Sayang, wala rin dito. Thank you, Ma'am Merl. Isa ko po sa naging instrumento kung bakit nandito po kami ngayon. Te, a-attend daw kami ng Christian Life Program. Sabi ko, talaga? Nung time po na yun, nasa isang born-again Christian church ako. Nag-uuyuhan kaming dalawa. Sabi ko, alam mo, dito ka umattend. Kasi may Christian Life Program po silang katumbas. Ini-encourage ko siya, hindi dito ka umattend kasi sobrang astig doon. Sobrang ramdam mo talaga. Ganun pa po yung namin dalawa. And buti na lang, makulit si Lord. So, narinig niya siguro yung dasal, narinig niya yung dasal ng kapatid ko. And hindi niya ako hinayaang maligaw. So, sumama po ako dito sa RLI. Wait po. Sa sobra po pala, kagustuhan ko yung mama na abuso ko po yung katawan ko. Naoperahan po ako sa appendix. Pangalawang buhay. Kasi ang sabi po noon, muntik na pumutok yung appendix. Kung hindi daw po naagapan, baka po dedo na tayo. So, di ba? Galing ni Lord. Dapat wala kami. Kwento ka na lang, pero binigyan ka pa ng pagkakataon. How great is our God. And again, buti na lang, makulit si Lord. Dinala niya po ako dito. Yan po yung isang date, March 22, 2025. Wala pa pong isang taon mula na makasama po ako dito sa community. And sobra-sobra po yung bonus niya dahil pati po yung aking husband, hindi pa rin sanay, yung aking husband, nakasama ko po. And dito po, kagaya po na sinabi kanina, yung po pala may mga talent po pala tayo na pwede po natin mai-share. Binigyan po tayo ng pagkakataon maging part ng CSD. And isang beses po yung mission to share sa youth. Dito po yung memorable time na sinabihan ako ni Bro Adrian na intentional si Lord. Kaya sobrang special po sa akin yan. And of course, yung pagkaganda, nagkaroon ng bunga with Sis Regine. Yung pagiging feeling singer, naging Charponics, may sariling version ng banda. Diba?
And of course, ang pinakabunga spiritual ng aming kasal. Saan ka naman po nakakita? Pare, ikakasal ka, siya pa may sagot ng simbahan. Father Reg lang po yun. Sobrang blessed po talaga. Ang tagal na po namin magkasama ni John, parang 6 years po kami nag-live-in. Minsan, may mga pagkakataon na pag-uusapan naman yung kasal, parang panapanahon. May mga pagkakataon siya magkasal, pakasal na kaya tayo? May pagkakataon naman ako. Pero, ito pala yung timeline na binigay ni Lord sa amin. Gawin niyo po, wala pong isang buwan. March 2025 lang. December 2025, nagkaroon po kagad ang fruit. Yung bagay na sinishare po ng TFC sa community. And kami po ang isa sa mga patunay ng bunga. CLP po ang nagbigay sa amin ng pagmumulat ng isip gaano po kahalaga yung connection kay Lord. Sabi nga ni John, kapag itong kasal na to natuloy, na kahit wala tayong wala po tayong pera, promise. Kapag nangyari to, talagang grace ni Lord. And sobrang smooth po na nangyari. Sobrang spirit-filled para po sa aming mag-asawa yung araw na yun. And grateful po ako sa lahat ng taong ginamit niya po. Salamat po. Salamat po sa lahat ng tao na naandito. Alam niyo po ba, may isa pong nagsabi sa akin, nag-message, "Uy, congrats, Ma'am Eli, kinasal ka na po pala. Kaya po pala active niyo sa simbahan kasi ikakasal ka na po pala." Sabi ko, actually, sis, baliktad. Kaya kami nagpakasal dahil sa pagiging active namin, nagkaroon ng bunga spiritually na ginagawa namin at dinala po kami sa kung ano po yung tama. Yun ang sabi ko sa kanya. So, salamat po, TFC, sa pagiging malaking parte ng buhay Kristiyano ko. Kasi yung grade 3 po na Batang Riles noon, 30 na po ngayon. Pero I had the same feeling and I have the same feeling of excitement of knowing Christ. Kasi akala ko, kilala ko na siya, but then, through this community, na-open up yung excitement mo na kada Saturday, nandyan ka, makikinig ka. Kasi alam mo, uuwi ka, may bitbit ka, may laman, yung spirito mo. Sobrang salamat po talaga. Yung pakiramdam din na gusto mong magamit ulit, na andoon, pero hindi na sa mga makamundong bagay, pero sa glory ng iba. Ngayon, andito na po tayo sa last card. Nasaan po ang Diyos sa kwento ng buhay ko? Naandun po siya nung pinaghati-hatian namin ng isang stick ng dugo at libreng sabaw. Naandun siya sa bawat subo namin ng lugaw. Sinisigurado niya na kahit kakaunti yung laman ng tiyan namin, punong-puno yung puso namin ng pag-asa na bukas, makakakain din kami ng ayos. Naandun siya sa bawat kilometrong nilalakad ko mula Canosa pa uwi para lang makatipid. Naandun siya nung pinapaltos na yung paa ko at hinihingal ako sa pagod. Siya ang nagbibigay ng lakas sa mga binti ko para magpatuloy sa paglalakad. Dahil alam niya na yung bitbit kong pera ay pambili namin ng bigas. Naandun siya sa 100 pesos na allowance ko na saktong pambili namin ng bigas ni Mama. Naandun siya sa mga madreng nakakita sa akin nung mahimatay ako na imbis pagalitan ako, pinakain nila ako. Naandun siya nung umalis si Mama. Naandun siya nung malulong sa sugal si Papa. Nung pakiramdam ko, ako na lang mag-isa. Naandun siya bilang imaginary friend na eventually naging true friend. Hindi niya ako hinayaang mag-isa. Naandun siya nung binaklas ni Papa yung bubong namin. Kasi kahit nabasa yung gamit ko, hindi niya hinayaang mabasa yung mga pangarap ko. Hindi siya naging malayo. Naandun siya sa bawat butil ng lugaw na kinakain ko, sa bawat kanto ng Riles kung saan ko siya kinakausap.
Naandun siya sa pagiging katekista ko ng high school. Inihahanda niya na pala ako para sa fellowship na ito. Akala ko noon, nagtuturo lang ako para sa scholarship. Pero totoo, tinuturuan ako ni Lord na maging steward ng kanyang mga salita. Naandun siya sa pagiging librarian ko. Course na hindi ko naman pinili, pero naging daan para makapagtapos kaming magkapatid. Ang Diyos ang naging architect ng buhay namin. Magulo, pero lahat ginagawa niya para mapaayos. Naandun siya sa dulo ng bawat luha ko sa pagreklamo ko ng Lord hanggang kailan to. Bumubulong siya na, Elizel, magiging okay ang lahat. Magtiwala ka lang. Hindi kita iiwan. Siya yung Diyos na hindi ako tinalikuran. Ulitin ko lang po, para sa akin, hindi po ako faithful dito eh. Ako lang po yung servant na meron pong faithful na Diyos na hindi ako sinukuan mula noon hanggang ngayon. Kaya ang hamon po sa ating lahat, hindi po pala natin kailangan hintayin na maging perfect po tayo bago po tayo mag-serve. Gamitin po natin yung bawat yero na nawawala, yung bawat riles na dinadaanan natin bilang maging patunay ng kadakilaan po ng Diyos. Let us all be a steward of our own stories. Huwag po tayong mahihiya kasi yung bawat hirap na pinagdadaanan mo, yung struggle mo ngayon, pwede pong maging survival guide ng mga tao sa paligid mo. Pinagkatiwalaan po tayo ni Lord ng kanya-kanyang kwento, hindi para itago, kundi i-share. Maging tapat po tayong katiwala dahil hindi sa sarili po nating galing, kundi dahil may isang Diyos na higit na naging tapat sa atin. Let us all continue to elevate with His grace. Once again, I'm Elizel po. To God be all the glory. Let us stand for our song.